Kapag pipiliin nating sumunod sa tawag ng Diyos, meron tayong dapat iwanan na talikdan, ang makamundong pamumuhay. Kaya naman maraming ayaw tumugon sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na mahuhuli at maraming nahuhuli ang mauuna." Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way. Word of the day. Hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay renounced. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ikaw ba'y takot tumugon sa tawag ng Diyos? Lahat tayo may kanya-kanyang tawag. Lahat tayo ay tinatawag ng Diyos na sumunod sa Kanya. It doesn't mean na kinakailangan mong magpare o magmadre para sabihing tinatawag ka ng Diyos. Actually, meron tinatawag na universal call. Yung pangkalahatang tawag ng Diyos. Yung bukasyon sa pagpapari o pagmamadre, pagiging relihiyoso o relihiyosa, yung bukasyon sa pag-aasawa, yung bukasyon sa pagiging single blessed, ito yung mga vehicle lamang, ito yung mga daan lamang para matupad yung tinatawag na universal call. At ano po ba yung universal call o yung pangkalahatang tawag sa atin ng Diyos? It is the call to holiness. Tawag para maging banal. Lahat tayo tinatawag ng Diyos na maging banal. Siguro, sa panahong ito, parang makaluma, parang hindi na relevant yung salitang holiness. Lalong-lalo na yung call to holiness. Na para bang siguro sa mga makamundong mga kabataan at henerasyon ngayon, yung salitang holiness ay isa ng passé, makaluma, and something na dapat ay ibinabaon na lang sa nakaraan dahil mahirap maging banal sa panahon na ito. Laganap ang pornography sa social media, laganap ang pornography sa internet, laganap ang mga kasamaan sa iba't ibang mukha ng mundo, no, ng sitwasyon, no, para bang dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, ganun din yung immoralidad, no, at ganun din ang kaisipan ng tao ay nagiging liberal at tila ba nalalayo na sa mga Kristiyanong pagpapahalaga. Ang tanong, relevant pa ba at pwede pa ba na maging banal sa panahon natin ngayon? Lalong-lalo na kapag narinig natin yung gospel today na kung gusto pala nating tahakin at sundin yung landas ni Kristo, tulad ng sinabi ng mga alagad ni Pedro na iniwan nilang lahat.
They have to leave everything just to follow Jesus. Mga kapatid, ano bang ibig sabihin noon? Paano ba tayo magiging banal sa panahon natin ngayon? Do we need to leave everything behind? Yung usaping ito, yung renunciation, is another heavy and big word sa mga panahon natin ngayon. Lalong-lalo na itinuturo ng ating lipunan that to be is to have more. Kung gusto mo maging masaya, dapat magkaroon ka ng marami. Yung consumeristic, materialistic, and hedonistic society natin ay para bang ang hirap kalabanin. Dahil ang mundo papunta rito sa luho, sa material na bagay, sa pagpapayaman, sa pera, sa makamundong pagpapahalaga. And then suddenly, parang pag gusto mong sumunod kay Jesus, you have to leave all of this behind. At anong gagawin? To live an austere life? Kaya siguro, kakaunti na ang gusto magpare o magmadre dahil hindi na nakikita na yung kabanalan ay pwedeng isabuhay sa panahon natin ngayon. Mga kapatid, napakahalaga that we understand well what it means to be holy. Yung tao na iniwan niya ang lahat doesn't automatically means banal na siya. Yung tao na hindi nag-asawa o kaya iniwan yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kapatid, yung kanyang ari-arian, doesn't mean banal na siya. What makes us holy? What makes us holy is the presence of God in us. Hindi dahil tayo likas na banal, kundi ang Diyos na nasa atin ay banal. Yung kabanalan starts from where we are, from who you are. Hindi kinakailangan magmadre ka muna o magpari ka muna para maging banal. Anuman ang katatayuan mo sa buhay ngayon, pwede kang maging banal. Why and how? Tanggapin ang Diyos sa buhay mo. Doon nag-uumpisa ang kabanalan. It is a journey. A journey to holiness is nag-uumpisa doon sa journey of knowing God, knowing Christ, yung pagkilala sa Kanya. At kapag ka nakilala na siya, yung bang matutunang mahalin siya. At kapag natutunang mahalin siya, unti-unti na tayong susunod sa Kanya. It is a process, it's gradual process of following Jesus. Kaya nga, mga kapatid, no, kapag ka nandun tayo sa stage of knowing Jesus, may mga bagay na makikita natin, no, na irrelevant sa buhay. Yung mga hindi mahalaga, yung mga superficial sa buhay natin, unti-unti natin yan na by choice, iiwanan. At the more na lumalalim yung ating pagkilala kay Jesus, the more na lalalim din yung ating pagmamahal sa Kanya. And the more na lumalalim ating pagmamahal sa Kanya, unti-unti natin din makikita at maunawaan kung ano ba talaga yung pinakamahalaga sa lahat. Until such time na dumating tayo sa punto na masasabi nating God alone is enough. Huwag tayong mag-alala. Ano ang pangako ni Jesus? Hindi niya tayo pababayaan. Kung ano yung iniwanan natin, mas madodoble, mas dadami pa ito. Ako bilang pari, oo, iniwan ko yung pamilya ko, pero mas dumami yung pamilya ko. Iniwan ko yung mga kapatid ko, pero mas dumami ang mga kapatid ko. Mas lumaki ang pamilya ko. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At maranasan man natin na mawalan, don't worry. Mayaman ng Diyos. Kanya yung buhay na walang hanggan, na gusto niyang iregalo, gusto niyang ibahagi sa atin na nananampalataya, nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, matutunan nawa naming talikdan ng aming sarili ang mga maling pangunawa ng kasiguruhan at kayamanan sa mundong ito. Naway makita at makilala ka namin bilang aming tanging kayamanan. Amen.
Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito, mula ika-10 hanggang ika-24 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.